topic natin ngayong araw na ito ay para hindi mangaliwa ang inyong asawa at mga tips para sa magandang samahan. So ito, pang babae ito o panlalaki. So sa mag-asawa, sa bawat isang spouse. Simple lang naman, pag sinabing lalaki, simple lang sila, madali kausap. Pero ang mga babae, medyo complicated, sabi nga magulo at makulit. So yan yung pagkakaiba ng babae sa lalaki. Pero gusto natin buhay na payapa. Sabi nga, made in heaven, gawa sa langit. So meron tayong mga magagawa para maging maganda ang samahan ng mag-asawa. Merong mga basic rule o pangunahing panuntunan. Guide lang naman ito na sana makatulong sa pagsasamahan ninyo. Number 1, eto, lagi niyong sulatan. Alam ko, wala nang nagsusulat ngayon, pero maganda pa rin naman, sinusulatan nyo ng mga love notes katulad noon, o kaya naman, pwede rin text, through text. Number 2, bigyan nyo ng magandang masahe para mas close kayo, lalo na kapag pagod, kamuti ng likod, lalo na yung nagtatrabaho, kung sino man yung mas nagtatrabaho. So, ang mag-give ng massage, yung naiiwan sa bahay. Pero madalas si Mrs. ang dapat gumagawa nito kay Mr. Number 3, sabi nga, kailangan bigyan ng masarap na pagkain. Ipagluto nyo. Kung hindi kayo marunong magluto, mag-aral kayo sa YouTube kung paano magluto. Itong pagluluto, kung sino yung naiiwan sa bahay, ipagluluto niya yung napapagod na nagtatrabaho at umuwi sa hapon. Laging padalhan ng text, pero wag naman masyadong makulit na text. I-kiss mo rin siya kasi gusto mo yung closeness Lagi mo siyang i-kiss para alam niya mabango siya kasi magtataka siya, ba't hindi na ako kinikiss? May amoy ba ako? O kaya naman, yakapin. Importante itong mga physical na pagyakap. Kung dati laging ginagawa, hindi porket umedad na kayo or matagal na kayo, ay hindi nyo na ito gagawin. Pag meron siyang break, hayaan mo siyang manood ng mga paborito niyang panoorin, halimbawa basketball, o kung gusto niyang mag-sports, mas maganda nga samahan niyo pa So dito sa number 8, sasama kayo dun sa mga gagawin niya. Kung hindi niyo po interest yan, magiging interest niyo rin. Mas maganda kayo ang kasama niya kaysa sa iba ang kasama ng inyong asawa o ng inyong spouse. Pag napapansin nyo na parang may problema siya o may gusto siyang gawin, tanungin ninyo kung ano ang maitutulong ninyo kasi baka makatulong kayo ng malaki sa kanya. At number 10, kung hindi man kayo makalabas sa inyong bahay, pwede naman sa bahay nyo iplano yung mga date night ninyo. Magluto kayo, ayusin ninyo yung bahay. Pag nag-uusap din kayo, kailangan full attention dun sa inyong spouse. Pag yung may ginagawa, ibigay nyo yung full attention nyo. At pag may kailangan siya, asikasuhin nyo. Kahit sa simpleng paliligo o paghahanap ng damit, i-assist ninyo. Pagkausap naman kayo, siguraduhin nyo na makabuluhang topic ang pinag-uusapan ninyo. Kasi syempre gusto rin nila smart ang kanilang kausap. Ngayon, gusto ng mga asawa, lalo na ng lalaki, bigyan nyo sila ng madalas na talik. Total may benefits naman ang pagbibigay ng sex. Nagbibigay ito ng kasiyahan, nakakawala ng stress, tsaka makikita niya na kaaya-aya pa siya or gusto pa rin siya. Kailangan may intimacy palagi ang babae at lalaki, kasama na nga doon yung pagyakap, pagkiss, at may epekto din to sa physical na nararamdaman ng isang tao. Nawawala yung mga kirot, mas gumaganda yung puso, mas lumalakas yung immunity niya, at gusto mo fit o merong stamina, may lakas. So, i-explain ko rin tong fitness o stamina. Kapag umaga, bigyan nyo ng mainit na kape at saka mainit na almusal. Hindi ba breakfast ang important na meal of the day? Tapos yung pag-massage, lalo na kapag pagod na siya, importante ang pagbibigay ng sorpresang regalo. So, kailangan exchange gift. Si Mr. bibigyan si Mrs. o si Mrs. bibigyan si Mr. Iyabang nyo rin ang inyong asawa sa inyong mga
in-laws. Kasi yung inyong mga in-laws, gusto rin nilang marinig na maganda pala ang pagpapalaki nila dun sa kanilang mga anak. Gusto nilang marinig yan. Pag may problema, ang isa, magdasal kayo at ibigay nyo nga yung tulong na mai-offer ninyo. Gusto natin nag-exercise kayo. So, mas maganda kung kayong dalawa ang nag-exercise para mas fit, mas maganda yung pangangatawan, mas proud sa inyo pag nakita kayo ng mga kaopisina at kaibigan ng inyong spouse. Importante din yung pagtitipid sa pera. Mag-ipon, magplano ng kinabukasan. Kasi nga, napakahalaga ito sa pagsasama ng isang mag-asawa, yung hindi nagigipit sa pera. Linisin at ayusin ang bahay, lalo na dun kasi hindi naman laging babae ang naiiwan sa bahay. Minsan, sa panahon ngayon, yung lalaki rin naman ang pwedeng siya ang nasa bahay, dun siya nagtatrabaho at ang babae ang lumalabas. So, whichever, ingatan yung mga gamit ng inyong kabiyak at itabi para pag may hinahanap siya, mai-offer nyo kung saan napalagay. At kung may pagkakataon, punta dun sa inyong mga dating hangouts at pakinggan yung mga old music na pinakikinggan ninyo. Ito din yung mga ehersisyo na pwede ninyong gawin at makakatulong din sa pagtatalik ninyo. Yung kanina nga, yung Kegels exercise. Ito, Kegels, ito itataas nyo tapos pigil. Pero pwede rin yung exercise na ganito. Itataas mula sa floor, itataas yung inyong balakang. Nakakatulong din ito sa mga ibang muscles ng katawan. Ito yung cat and camel. Yan, diretso, ibababa, tapos itataas. Magandang mga exercises din to. Kaya gusto nga natin sabay kayong mag-exercise. Meron kayong mga activities na pwedeng gawin. Hindi naman puro yung mga anak lamang. Dapat may sarili rin kayong time. Meron kayong date night, meron din kayong travel, or pwede kayong gumawa ng oras sa bawat isa sa pagluluto, or sasamahan yung isang kabiyak dun sa kanyang mga hobbies. Huwag masyadong maingay, maging mapagpasensya. Kung nagkasamaan kayo ng loob, kailangan mag-sorry kayo, tapos kailangan may pasensyahan din. At wag nang uulitin yung mga ginagawa na hindi maganda. Ipapaliwanag ko po yung mga rason bakit nag-aaway ang isang mag-asawa or bakit sinasabi nating tumitingin sa iba or nangangaliwa. Maaaring walang komunikasyon o pag-uusap. So, dapat pag magkasama kayo, isara yung mga phones. Tapos, mag-usap kayo kung kailan tulog na yung mga magugulong kasama sa bahay at makinig mabuti ang bawat isa. Minsan, kulang sa talik. So, kaya nga, meron silang physical disconnect. Yun yung sinasabing, kaya kailangan iplano, kung kailangan ikalendaryo nyo ang inyong pagtatalik, gawin ninyo. Pera. Kailangan honest kayo sa isa't isa. Kung ang isa matipid, isa bili ng bili, pag-usapan ng budget ng bawat isa. Pagdating sa trabahong bahay, paghatian, alin ang gustong gawin ng bawat isa. Hindi pwedeng isa lang ang napapagod sa trabahong bahay. Kailangan din may trust o tiwala, matapat o tumupad sa mga sasabihin. Halimbawa, oras ng pag-uwi, kung gagabihin ka, sasabihin mo hindi ka makakauwi sa oras na iyon. Yung lack of respect, so wag maninigaw, wag papagalitan, wag sasaktan, o wag sasabihan ng hindi maganda kasi verbal abuse yun. So kung paulit-ulit, nagkakaroon yun ng tama dun sa isang spouse. Tapos kailangan kilalanin ang bawat isa para mas maging compatible kayo kung hindi man naging matagal yung ligawan ninyo. So kailangan ngayon pa rin dapat stage ng pagliligawan para maging kakilala nyo yung ugali ng bawat isa. So sana nakatulong ito sa magandang pagsasama ninyong mag-asawa. Salamat po.